Hello class. So today we're going to be continue ta sa atuang application. So we're going to be building this katong ato na siyang applyan ato ang CRUD nga CRUD operations plus na nagitay database. Okay, so mo na siya tong buhaton karon. So last week mo na siya tuang mo na yung state sa tong application karon. So as you can see natay simple diri nga natay simple nga mini task app, yung open task. So natay mga task diri, so pwede ta maka-add og task. So title is mag-write ko diri is dadadaf niya i-save na to. Notice nga dili siya ma-add sa kon mingon siya save pero i-back niya sa navigation wala siya na save, di ba? So muna siya tong need address, dapat na ta maka-create og database para maka-perform ta og kanang maka-create og kanang bagong nga task niya ma-save si diri niya ato makita. Okay, so that's why it's very important nga maka-create atong simple lang sa atong maka-create, maka-read para ma-show na to dire, and then maka-delete para ato siya i-delete and then maka-create na sa balik. So very simple stuff. Okay? So kana lang. Okay, so first what we need to do class is how saan yung stop akong development server, akong expo server, and then we need to install SQLite. Okay? So mag-create lang ko dire og simple nga create ko dire ay basta. Ayan, ano lang eh. Sige, so atong buhaton is i-install na to ang SQLite para sa tuang application. So inaani siya kadali. So first, alisan yung terminal. Okay, i-zoom para makita ginyo. So diri pita is write diri og npx expo install expo SQLite. Kina siya class. So mo siya mo install og SQLite para sa tuang application. So ako siyang i-enter and then mag-wait lang ta. I think dali raguro na siya. Okay, so it's installing. Okay, so muna siya class. So again, atong buhaton is mag-create lang ta og katong CRD lang ta nang wala pa tatong U. Okay, so muna siya. Sige, okay na siya. Ako siya ibalik. Ayan. Sige, so since natay SQLite installed, ako siya ibalik og run ang atong expo server. Ayan. Ano siya ipadabalik. So para makita ton sa problema man. Okay, so after this is okay, goods na siya class. Ako siya i-open sa akong emulator. Hindi siya ma-open lagi. Okay, wait na natin. Sige. So, atong buhaton dire is mag-create sa tag database. So, para mabuhat na nato, mag-create ta og folder. Okay, mag-create ng tag folder dire class. Ato ning tawgon og lib. Atong library ba, no? Nya sud sa lib, mag-create ta og file. Atong tawagon ni siya og database.ts. So, area to ang database. Okay? So, first is atong gamiton diri ang SQLite. So, mag-import ta sa SQLite from Expo SQLite and then mag-create ta og kana ganing murag type para sa atong task nga atong gamiton. So, import 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 as mo tong kuan namatay import as ano to siya import yan na lang import all as so kani siyang as is taga na to alias nga SQLite gikan sa expo SQLite na. So kani siyang statement is ato tong i-import tanan, no? Nya tagaan na to SQLite nga alias like murag iyang nickname ba, no? We're going to import all as nya alias niya SQLite gikan sa ato ang expo SQLite. Okay? And then after this is mag-create na lang ta og type para sa tong task. So atong task is di ba namatay ko upat man to ka fields. Okay, so upat to siya ka fields. So natay ID,
Niya, ang data type sa ID is number. Niya, title, ang data type sa title is string. And then description and status is both description string po ni siya. Ay, meron ako nagikuan. Dapat din na siya dapat ko anday kama. Niya, after this is status. Niya, string. There you go. So, na tayo simple nga kuan type sa tuong task. After this is mogamit tag mga sync methods, no? Mga sync methods para kuan maka-connect siya sa tuwang SQLite. So first na buhaton is ang atong connection sa SQLite nato mag-create sa taog kanang file gani. So niya atong isud og database, atong isud og kanang variable. So mag-create kog variable diri. Niya sudlan ko ni siya og sync method. So first na sync method is open database sync. So SQLite that open database sync niya mag-create og bagong file para sa atong database. So let's call this tasks tasks ano tasks.db. There you go. Enough run is mag-create og function nga mo initialize ang database. So ang nga part is export this function. So ato siyang i-export class para sa other files is ato na siyang magamit. So init database and then initialize the database. So aring it's good nga mag-practice ta mo gamit og try catch gid class. Para if na error, no, makatch niya dili maguba atong application. So aring nga part is mag-create sa taog kanang table, no? So na natay task nga database niya mag-create sa tag mga tables. So let's try na balik. db dot execute sync. So dani butang tao ko isod niyo og quotation mark class ay magkalimot. So yung quotation mark niya kaning murag naa sa kaning tilde ba. I-shift ninyo ang tilde makuha na ninyo ang kaning character. Talay soda na. Wala lang din siya kuan. I think okay na siya. So let's create table. If not exist, I'm pretty sure kibaw na siguro mo mga SQL commands, di ba? So mag-create ang table if wala pa ni exist ni atong pangalan og tasks niya kani siya na. So ang sud ani is natay ID nga integer niya primary key niya dapat naka-auto increment siya. After na is another na pod nga title. So ang title na to is text. So text dapat not null. So of course butang na itong not null para dili gid kon dapat nagi kay title is what nya description. So text and description and then I think optional ra pwede raman ang mga user dili magsuwat sa ilang description, di ba? So okay ra. And then status. So text nya not null. So of course needed sad ganatay sakto nga status. Okay, so I think that's all. So siyang butangan og semicolon para dili siya maguba. So if ever na error ito i-catch niya mo storya lang ta sa console.error. So there were problems initializing the database. Nya to ding i-concatenate ang ato ang error. Butangan lang ko na siya og kanang murag inani ba. So there were problems initializing the database on the atong state on some specific na error. And then we can then just throw the error. Okay, I think okay na siya. Now karon na tayo initialize database, pwede na ta gamiton ni. Now atong buhaton sunod is mag-create na ta sa ato ang mga functions katong maka-add, maka-get, maka-delete, di ba?
So first, mag-create sa ta sa atong function. So again, export function para ma-access siya sa other files. So kaning add task na to, ma-access siya sa other file. So, ang atong pag-add sa task class is kani mag-open tag task. Okay, nilag ang cellphone. Pero basta, adra. I-add na tog task. Ato siyang pasuwaton sa yung task title sa description and then unsa ka status. Niya ato siyang i-save. Niya once ato i-save, i-call to ni nga function niya sudlan ta ni siya og parameter, no? So, sa title, string, unya description, na string, and then of course ang status na string na class. So yung buhaton is kani nga add task, every time mo tawag tani nga function dapat na siya madawatan pod nga title, description, and status nga ilang data type puros pod string, no? Every time mo call tani add task mo na siya tong tawagon. So after na is we can then do try catch na pod. Okay, again basta database operations dapat mag try catch it ka. So ari nata gitawag og sync method na pod pero run siya, run sync. So diri sa run sync, so dan tani diri og kanang SQL command. So unsa ganito para sa kuan sa mag-insert kag data sa database. So insert into ni ang name sa table, tasks, ni ang mga column. So mga column nga tong targeton is sila title, sila description, and then sila status. Di ba? Kanya ilang values is what there values, uy sorry. Values kay ato siyang i-parameterize, no? Question mark, question mark, question mark na. And then atong i-kuan, atong ibutang ang katong atong ibutang after na butang tag colon niya. Next ana is ato ang gali ato ang insert unsa nga mga values specifically. So ato ang title, description, and then ato ang status. So as you can see, kung unsay madawatan ni add task, iya tong ibutang dire. Ya, kani silang tulo, mabutang sila ani, kunya ma-run din ang kaning query at database, kunya maka-add din tag bag-o nga task. So again, kani siya sa input sa user. Kunya mabutang to tanan input sa user diri. So kani siya title, mabutang siya ani nga parameter, kunya ma-insert ito yung data sa title nga column. So sa description the same na pod, aring part, and then ma-insert na sila sa database. So yan na siya. So kani ako na i-copy para sa to console error kay kuan man ko kanang para madali ba. So error, butang lang na to error adding task. Na niya unsa man nga specific nga error. Ana lang siya class. Okay, it seems like murag wala na ako nabutangan. Okay, magko-problema niya taan nila. Mas wala tayo semicolon. Magubaan niya. Okay, so after ani is mag-create sad ta para sa pag-delete. So ako na i-copy niya, ato lang i-paste since murag the same naman nilang function pero baliktad. So si delete, ang iyang need po is ang ID mismo sa iyang need i-delete. Dili ang katong tanan na. So ID number. So mo rin yung need. So delete task. So kani siyang delete task is mo take siya og ID, no? Ato ang mga task is nasa ID. So kung unsa ato mabutang diri as something ato i-delete, ma-delete rato nato. So the same pud na sila gamiton nga sync functions or run sync, pero ari diri napita is delete ni siya class. Okay. Ako ni ikon. Okay, na. So ato na siya i-delete. So karon, kanisad wala na ni siya, no need na ni siya. Lahi na ni murag para na ni siya sa ID. So delete from tasks where ang atong ID is equal to parameterize na to. Nya atong ID ato ibutang dito.
na close na de. Okay, I think that's good. Oops, okay na siya. So error deleting task na tanan. Yan, okay. Next is ato i-fetch tanan, no? I-fetch na to tanan na to nga data. So first delete part is, let's say, get tasks. Yeah. Kasi get task is ang iyahang need is need siya og array. So ito siyang itel nga ang atong prop diri nga i-take is array. So let's task. So function get tasks na. A function is declared type. Okay, unyara na siya. So ari the pita is mo return ta, dapat mo return ta sa kanang mo return ta og array gikan sa query nga pag-select sa every tasks in order. Okay, so atong database kuhaon na to tanan nga mga task unya atong i-package og array para ma-display siya sa atong task list, di ba? So man siya, so return this db dot get all, so get all sync, and then parenthesis, open closing parenthesis. So magkuha ta diri query nga select all from tasks nya ato lang order by id nya descending order na descending order siya. And then we need to make sure nga ang atuang kuha na ni ang atuang mo return siya kani db.getAllSync anya ato siyang isud og kanang isud na to siya og atuang kani array na. So i-return niya, so buhat siya ani nga query nya iyang i-return ang katong query kung sa may results ani iyang isud og task. That means ang kani siya nga function mo return siya og task nga array, no, mo return siya array, specifically task. Kay atong makuha ni dapat mga array man, di ba? So ayan siya class. Sige, so butang na to error fetching tasks. Alright, so I think that's it. That's pretty much done para sa to ang database. Okay, so next what we need to do is ari na ta sa to ang index. Okay, so nanata sa tong index, sa atong buhatan diri class is atong ari na to i-call ang ato ang database. So basically kani ato ang kani siya ang function kaning init database nga mo create og table para nato is ari na to i-call sa to ang homepage. So mura siya i-initialize nato diri dapita ba. Okay, but we need to make sure nga i-initialize na to only once. Okay, so atong gamiton dira kaya mo initialize sa only once, like kausara mo load is katong hook nga gitawag na to og hook, use hook, use hook ba, use effect. So ato siya to siyang i-import, so import use effect from React. Okay, there we go. And then after ana is gamiton natong use effect para i-initialize itong database. Okay, so let's do use effect and then parentheses, parentheses na pod. So mag-create na diri sud sa parentheses, no? Sud sa parentheses mag-create ta og another parentheses katong arrow function ba? Parentheses na anonymous function, arrow function. Inana. So mo ni siya to ang arrow functions. Mura siya og kanang kani siya isudlanan siya sa parameter niya, kani is katong code nga tong i-run, ari na to ipadagan niya. Butawan na tong dependency kasi use effect need siya dependency array, pero wala lang ta isud sa dependency array because ganahan naman tong mo load ang kaning atuang state o kaning atuang once. Okay, so mo run ra niyang code nga sud diri only once. So wala man tayo gibutang dire kay basically if nang tayo butang dire nga data, anytime ma-change yung data, muran po niya ang code dire. But since ganun na muran siya kausa, wala tayo butang dire. So let's leave it as blank. Okay, so let's
Of course, basta database galing sa ito mag-try catch ta always. So para if ever na error, dili mo crash ato ang program or tong application. Okay, so let's try and then let's call the init database. Okay, but we need to import it. So luckily, nag-import na niya para nato. So let us initialize our database and then if na error, mo alert lang ta. Mo alert ta sa to ang user nga kuan database error. Failed to initialize database. Na. Okay, so alert, need pa din nato siya i-import. Okay. And then I think okay na siya. So welcome user. Actually, atong welcome user kaning atong title, saan siya? Murag walay design no? Butangan no tani og design. Na talang adan daw eh. Basta butangan na ako subtitle. Yeah, mag-create na diri ubusad sa atong title og subtitle. And let's just give it a font size of maybe gamay siya, so 14. And yeah, font weight kay ayaw wala siya font weight. Ibutangan na siya og margin sa bottom. Margin bottom nga kuha lang mga 12. O di siya i-save. So i-save na ako. Hopefully ma-initialize na tong database. And if there is an error, magawa siya. Okay, so I think mo reload nitong app. Okay, so hopefully na natay. So once ni-reload atong application, gi-call na nato ato ang kaning init database nga function which naa siya diri kanang na-live siya diri sa database kani siya. So ang suda ni nga function again is kani ato mga pag-create sa tables mo na siya. Okay, and then lahi sa itong mga functions na ito, maka-add tag task, maka-delete tag task, kanya maka-get ta sa all tasks, kanya ma-return tag array sa tanan nga tasks. Okay? So after any class is pwede na ta mo ato sa tong add nga task kani siya. So ari diri is of course since mag-add na tag task adto sa tong database, ato na ni gamiton ang kaning ato ang add nga task. So as you can see, i-add na tog task, nag-require siya og title, description, and status. So, i-ari na to sa kuan, let's say ari to sa open tasks, niya add tasks. So, ari the pita class is maghimot na dira og kanang another nga murag multi-line gali, murag multi-line siya. Okay, so man. Cancel. Okay, multi-line siya nga input para sa tong description kay ang description taas ra ba. So, ato nang butangan dira. And then after na is kanang status gali nga mag-select lang tag status. So mo siya button style niya. Kung unsay active nga status is ato sang stylean. For example, unsa tay currently selected nga status na siya iyang style. Okay, so mo na tong plano. Sige, so after ni is ari na sa atong add task. Okay. So atong gamiton is nata use state. So mo na siya to ang function. As you can see. So diri is bind ra siya sa kuan kaning atong use state nga kani. So atong buhaton class is mag-create tag two more nga fields. I mean dili exactly fields. Fields para sa ato ang kuan description and then kaning ato ang status is buttons siya. Murag selectable buttons ba like pending, ongoing, ya finished. So ato sa mag-create sa data diri og kanang iyahang pilianan ba. So ari title so kani siya is description na ni nato. Nya set description. Okay? Use state nya diri is status nya set status. Nya sa tong status butangan na nato siya og kanang kuan gali kanang iyahang default is pending kay i-create man nimog bag-o nga task automatically pending siya na siya. So after na class is mag-create lang ta diri og status options. Ana siya mura siya katong status options pa para sa kuan gali like pending no if pending ba siya ongoing or finished. Okay? So mana
So nanataan ni kani siya okay ra siya kani match ra siya. And after ni class is ang katong atong pag-add na sa mismo like i-save na tog task nga button kani dili na tamo yun dili na ni siya fake nga okay na save na kundi ato na tong tawgon ang ato ang add nga task gikan sa ato ang library help database. So, add task. Okay, so add task ni import na pud siya. Okay, ni import siya automatically, so that's good. So add task, of course it add task is namo to yung mga parameter diri, di ba? Kani. So need siya og title, description and status. So ato sang ibutang diri is kaniya to ang title, description and status. Na, that's good. So okay na siya. Once okay na, so save task added successfully. So that's okay na siya. So naka-add na ta og bagong task sa atong database. Now ari sa to ang UI kani siya. Again na ang return sa to ang kaning function is mo return siya UI. So kani atong UI, as you can see usa ra tong text input mo ni siya. Ato siyang put another one, pero ang another one is para siya sa description and then multi-line siya. As you can see, enter task description. So mo ni ang placeholder. As you can see kaning placeholder guys, kaning murag muted nga text ba sud sa atong input box. So yung value is description niya. Ang iyang function is set description. Every time mag-type ta diha, iyang i-call ang set description para i-change ang value. And then after ani is butangan na siya og multi-line nga property. Okay, I think that's good. Actually pwede ta ni butangan og another styles. Okay, so basta na kay class, pwede rin kayo mo maka-create og like dili lang siya usa ka style ba, pwede mo maka-add og another style gali. So sa ato ang case mag-add ta another style, butangan na to comma, styles dot text area. So ato lang style na tong text area para na, okay? So dili pa na siya pwede, need na to siya isud og kaning square brackets. So din yung square brackets, that means nga pwede mo makabutang og duha ka style para sa to ang text kaning text input. Now array, so text area. Okay, nanam dito text area dire. Wala din ni nakuan. Okay, so nanatay text area, palibutang dire. So ato siyang designan. So nasa di ko gi-prepare diri daan de sa ato ang mga next nga ibutang. Sige. So sa text area na to is style na to ani is butangan nato siya og kanang height o niya iyang vertical text align is nasa igbaw. So butangan na lang siya minimum height nga maybe 100. Niya text align vertical kini is na siya stop. So kani siya is para ang iyang align okay dara na siya pinakaigbaw ang iyang text, no? Maka-type tag daghan. Mo siya multi-line ba, di ba? Okay na siya. Then after any class is dili sa to ang after ani atong text input ato ipa-select ato ang user sa unsa nga like unsa nga ni unsa nga status ba. Okay, mo siya selectable buttons gali like pending, natay pending dire, natay ongoing dire, unya natay finished. But ang default is pending. So mo siya active nga button, yung uban is murag nay pagka muted kay dili pa man sila ang selected. So natay duha ka styles nga i-create para ana. So natay active nga status and then ang regular nga status. Okay, so mag-create ta diri og kani siya is label ni siya nga select status. So select status and then butangan lang ko na siya og style. Styles dot label. Okay, wala pa tay label.
Nada na ko uban pero wala pa tay label. So, label. Yan na lang ko na designan. Nyari ta sa igbaw and then balik ta diri sa ubos. So yung ubos is of course ang katulad ng mga status. So mag-create sa taog card. Okay, mag-create ta diri og card baka nagaling murag ang container niya. So datong container is katong atong mga tulo ka buttons. So mag-create sa taog card. So view and then ang style sa atong view is status container. Na. Nya after ani is mogamit ta og map para ang murag mag-create og ka ng si panay murag ato ni siyang basihan nga array ba niya mag ato siyang i-map nga every item ani nga array mahimo siya og button, specifically pressable button. Okay, so every item ani nga array mahimo siya og kanang pressable button. So ato siya i-map. So again, sud aning view ha na ako sud sa view. Mingin ko og status options dot map and then parentheses every option ato i-render so butang tag arrow of function ay ako lang siya ibalik. Okay, so mag-create tag arrow function sud sa map. Okay, and then ininiw nato siya pag-render. So every option ato i-render if kuan ka siya if active gali siya nga status. For example, kana siyang murag napindot nga status ba, no? So natay style nga i-apply. Else if dili ka siya active or like dili siya pressed, lahi nga style ang makuha. So murag natay kuan, so mogamit anig tertiary operator, no katong inani. O niya murag inana ni inana. So daning option is dili lang. I think mas simple if ako na lang siyang i-enter. Kaya okay, mag-create sa ta diri og pressable and then there's a pressable is of course basta pressable if kanay galing murag naa sa array, no? Kung mo iterate ka sa mga array dapat naa kay key, naa kay unique key ba para dili ka maglibog or dili maglibog imong kuan nga unsa man iyang i-display, unsa may key or unique key ani iyang pang-display, ba? So key ang ato ang key is of course ang atong options na to kini siya mo na siya gamiton ang key, so specifically iyang name, so okay na siya. And then iyang style is kuan siya katong mo siya double style ba pareha ani gani pero mamili ta na. So ari ta magbutang og katong if iyang style kay let's say styles dot status button and then mag-create sa taog bag-o nga style status basta atong status is let's say option. Okay, if atong status is the same sa kaning option strictly styles the status and status option and styles okay and styles that button status ni siya status button nga active. Ako siya siyang i-write niya ako siya i-explain. So mag-create sa dikog style ni class status button yun natin active nga status button. Okay, so ato ni siya tan-awon. Okay, so as you can see natay key atong pressable array is na siya style, di ba? Pero yung style is either mamili siya atong status at status button is magdepende aning duha na to dire. Okay, if ang atong status currently is kanang active gali, if atong status is the same sa option nga gipindot nato, for example atong siyang gipindot so the same na sila, ang yang styles nga i-apply is kaning status button active. Okay, else kanin siya yang i-apply. So pwede ka maka-create og mga decisions gali. Okay, so muna siya and then
Another property is on press. So ari na to i-apply kung unsa ang decision. So mag-create diri og arrow function. So set status, ato i-call itong set status and then option. Okay? So na siya error. Okay, status. Wait, nawala lagi itong kon lagi. Okay, nawala lagi. Asa man niyang ay nawayang kuan. Nakinatay error kay nawag tang ang iyahang katugaling iyahang closing ani ba sa igbow. Okay, so butangan na nato diri. Kani mo na siya end kana. So wala na siya closing tag. Ngayon na lang. Iyang closing tag atong ibutang tong atunga sa atong text. Yan bubutang to diri og text. Text. So kani siyang text is mo na siya ang text atong status button niya. Maglaylahi po nilang style depende sa kanang if active ba ang katong status nga gi-select. So butangan ta ni siya og the same aning kani siya. Okay, iyang style is magdepende. So pero lahi siya. Para na siya text. Status button nga text active. So dagan na tag mga ipang-add diri nga status container, status button, and then status button text, and then status button text active. Okay, ako siya i-save. Okay, so wala pa tayo buttons, wala pa tayo nakita dira kay wala pa tayo style. Okay? So atong style is ang kaning tunga-tunga sa text is of course ang katong option nato, katong mga options gali. So kaning option is again gimap ni siya niya. Nag-derive ni sila gikan sa kaning array. Ako siya i-save. Yeah, so nakita ta na nga na nato yung mga buttons diya nga pending, ongoing, and finish. But we have to design it para murag mo kan gali sila mo vertical or pwede sa dinani pero ato siyang design na tarong. Okay, so I think that's good. Handle save mo na siya. And I think okay na ni pressable and a view and then pressable press to handle save. Nato siyang i-design class. Okay, so ato ang kuan, ato ang container, status container, ato siyang tagaan og kuan. So siya may nag-contain aning pending and ongoing finish, gana na to iyang flex direction is mo row siya. So currently naka-column sila, column, anam ng column, di ba? Gana na to ipa-row ilahang flex. So tagaan na to sila og flex direction nga row. Okay, so ni higda na sila tanan, murag row na sila padung. So murag ilang direction wise padung na. So ang default mong sa flex is column. Like for example kani atong default ani diri sa tong container is every item nga yang add is nasa ilang usa ka column. Nya karon na sila sa ilang one row. Okay? Nya tagal na to gap nga maybe 10 para disod sila magpilit. Anya margin bottom. Okay, margin. Uy, error. Wait lang. Wait lang kay wala pa ako nahuman. Okay. Margin bottom. Button. Anong bottom mo ni? Yan. Okay, balik save. Okay, na-save gap niya. Gipatangan itong margin nga 20. Nya ato lang i-flex wrap. So kaning flex wrap is let's say ang screen gali mo gamay pag maayo. At least matarong sila wrap, dili sila mo overflow. Na wala ra na changes, iragiyara ng behavior. Okay niya to ang status button, butang kaning every button man siya, di ba? So butang na tag design, taga na tong border,
border wide ba karon, border width nga 1, butangan nato siya og border color, sa man nga color, kana gray, kira ng gray. And then border radius, di sa to ganaghait kay tanan kay murag lain tanawon, murag dili siya friendly. So 8 lang. Kanya padding vertical para mo baga siya. Tangan na to siya og 10. Padding horizontal, tangan na to siya og 14, and background color is puti. Puti lang. Na niya to ang kuan. Puti siya, niya na siya iyang simple nga kuan finish. And then ato ang active nga status button mo siya bang color. So mo dark siya. Pero niya iyahang kuan, ang iyang text is mo light. So background color, background color is dark. So 1 lang siya, 1 dark. If currently selected siya, yang makuha nga style is kani. And then border color, okay, yung border color is mo dark food. Ano lang niya, ato ang status button text color is going to be dark. So currently dark siya. And font weight, ito lang pabag-on. Okay, so dark lagi itong ang active day, ang active. So itong active is light iyang color. Since ato ang pending is by default selected as kuan man kanang active, iyang color at ato siyang ipalight para ano. Hana. So ipindot na to mo sa bilang color. Diba? So na siya class. So pending currently is ipindot na ko sa ongoing kani so select status, so kani siya tanan ato ni silang gi-display, but where we nigamit tawag kaning map para ato i-display every option as a pressable button, no? Pressable button sila nga if ang ilang status is for example kani ipindot ato sa status is selected, maka-apply sila aning styles nga button active. Okay, the same pud sa ato ang text na siya class. So inanaon nato siya pag switch og lahi-lahi nga style or pag kuan sa styles pud ba. Okay? So basta ay mo kalimot nga isud ninyo og bracket, ha? Unya kani siya is kato yung gi-select, unya unsa to nga kani siya is kanang condition, and then unsa nga styles mong i-apply if ma-match ang kaning condition, if this condition is true. Okay, so natay kaning and diri. Nya kani siya is murag the same man ni siya atong ani, but afterwards is nag-apply ka kanang decision gali nga if ang status currently nimo is na selected, no? Yeah, the same siya sa option nga imong gi-select. Makuha ni siya kanang kaning styles mong ma-apply. Okay? So I think that's already good na para sa to ang kuan. Itong label ato sa dining design ng tong label kay maglain kita naon nga pilit gali kayo siya. Di ba? So butangan lang tan siya og font size nga 16, o niya font weight og margin bottom maybe 600. So baga-baga siya. O niya butangan na tong margin bottom nga G's. Uy, wala lagi. So nindot siya tanaw na. Okay, I think that's already good. Murag okay na ni siya atong add nga task. Unya ra ta mo try og add og task later kay
first dapat sa ato ang tasks, no? Dili sa ato ang tasks kani dapat mo fetch na pud ta sa tanan nato nga mga data gikan sa atong database. So dili na siya kaning hard coded na to. So ato lang ni wag tangon, dili na ni mao. Okay, wala na ni siya. Okay? So every item dapat nato silang kanang unsay panganay. Every item ato siyang mogamit og flat list niya ato silang i-render as i-render na tog card nga naay button gali diri. Pero pressable sila nga button. Na pressable sila nga button, nagpindot na to is makita na to ang tax detail. So murag ato naman nang na-apply. So ato lang buhaton is we need to make sure nga mo gamit nato sa atong database para i-fetch ni good or i-display ang atong mga data gikan sa atong database. Okay? And then I think currently wala pa mo ginisud, so magbutang sa tag UI diha nga empty pa ang task. Okay? So natay mga condition pod nga mo check ana. So ring nga part ato sang i-import katong ato i-import ato ang get tasks nya tong delete tasks nya of course ang katong task nato nga kuan gikan from okay gikan siya sa ato ang kuan from lib and database. Okay, delete task na siya na sorry. Sige. So ito na siyang sugdan. So unsa pa may need na to murag okay na siya. Okay, so na natay task diri mag-create sa taog kanang hook gamit ang use state. So const tasks is set task. Kunya array ni siya class. So equals use state kunya task ni siya. Task nga array. Kunya iyahang default is wala siya sud. Okay, ako pa din siyang i-import. Okay naman siya, na-import naman. Boolean? Boolean must have a symbol operator. Okay. Sige. Yung after is, ato siyang i-load atong task array. Dere. Okay, let's mag-create og function. Load tasks. Nya arrow function. Then mag-create og try catch. Try catch. Let's try to okay, ato i-call ang ato ang get tasks kani. Kani ato ni siya i-call niya isud na tong iyahang resulta sa ato ang data nga variable. Const data equals get tasks. Because again, remember nga ang ato ang get tasks kani siya. Ato ang get task nga function mo return siya og array. So, kung return siya array, kani, ato siya i-call. So, ang array nga iyang i-return, iyang ihatag is masud na to sa to ang data nga variable. Para itong magamit diri sa to ang kaning task na to nga screen. Okay, and then we are going to be using state na pud para i-set na to ang task, kani task. So, i-set na to ang tasks, sudlan na to data. That means nga, iguha na to sa database atong gibutang sa data nga variable niya ang data nga variable nga nag-contain sa array gamitan na to set task para iya tong i-set ang kaninga variable. Okay, so basically may ang katong array na to is nasud na sa tasks niya mo na siya to ang i-display dire. And then if ever na error, of course natay alert o atoy alert load error failed. Okay, let's say failed to load tasks. Laod.
Sayo load tasks. So ato siya ding ibutang atong alert diri. Kaya i-import man nato. Suko siya. Oy, wala mag-import. Siya ko. Okay. The next one is I think mo-load na siya. Tanawon na to ni if mo-load na ba ni. Ay murag wala pa man nato na pandiri, wala pa nato na set. So niya na lang. Niya na ako i-save kayo error niya siya. Yung karon class is na ko'y hook nga introduce ninyo. Ming, ayaw di Ming. Uy, ayaw di ba? Okay, so na ko'y hook nga introduce niyo, gitawag siya og use focus effect. So kani siya is for example, i-add na to nga task, mo navigate man ta, di ba? Kani after na to navigate bago nga task, i-save na to, mobalik ta ani nga screen kay ni gamit atong rotor.back. Now, ang atong ganan may tabo is ibalik na to, dapat mo refresh na dayon ang atong screen. So nata gitawag diri og use focus effect. So gikan na siya sa expo router, as you can see. Sa expo router na siya nga hook para mo siya mo effect din ba ug naay mo load gali, no? After na to og navigate, igbalik na to sa gikan sa navigate, igbalik na to sa screen nga atong gipiyaan, ang katong screen nga atong ginahan i-update mo kan siya ma-update siya largo, mo load siya, mo refresh siya automatically. Now let's call the use focus effect, and then so sa use focus effect is mo gamit tag use callback. So diri ako na siyang na siya diri, inyo na siyang need import. So kanang use callback is make sure nga kanagaling stable ang inyong function, no? So murag natay basis nga function ba atong kaniya to ang kaning si use focus effect is mo render mo siya kadaghan if wala siya function nga basihan. So mo gamit ang use callback. Yeah, so sa use callback is na nga to atong load task nga load task na to nga function. Okay? Yes, use callback mo siya the same sa use effect. Need po siya og dependency pero once siya mo dagan. Murag use focus effect niya isud sa nimong use callback para i-load sa nimo ang task once, no? But kaning use focus effect is mo run siya every time mo balik ta sa tong navigation. For example, gikan ta sa task no, nag-add tag bagong nga task kay i-add na tong task, mo repeat ani nga screen. I-save na to, no? As you can see, i-save na to class. Asa to i-save na to. I-save na to mo gamit aning router.back. That means automatically after saving mubalik na ni router.back. Ni ginanta nga igbalik na to is ma-load na to ang sumay na pin. Okay. Ginanta nga after na to siya og kanang igbalik na to is loaded na to ang bag-o nga kani. Nakita na nato ba? Okay? Na makita na nato itong data. So mo ning gamit ani. Okay, and then butangan nato siya delete. So mag-create ta diri og function para mo handle sa delete. So natay handle save. Next is mag-create tag handle delete. Okay, so ato lang siya andamon. So sa handle delete is need siya og kaya ato lang create. Need siya og need siya og ID, di ba? Arita sa to ang database balik. Na ato ang delete is need siya og ID. Kaya of course, dapat ang ID biya sa katong task imong need i-delete. So, since ang ID is a unique key, that ensures nga ang ato ma-delete is ang sakto pud nga task. Dili siya ingon nga katong task ba nga bisag unsa lang, no? Na siya yung unique key. For example, mag-add kag bagong nga task, tagaan siya og unique nga ID. Niya karon ang katong unique nga ID mo timong basihan, mo timong gamiton para i-pinpoint unsa nga task imong i-delete. So katong ID atong gamiton. So and then butang nato diri atong ID na so ID niya atong i-specify nga numbers niya. Okay, and then handle delete. So sa handle delete, let us again do a try catch para make sure nga dili mo error atong database ay atong app, hindi siya mo crash if ever na bati may tabo. Okay, ma-handle niya ang error gracefully. Now, delete task. So ato siyang ibutang dire. So delete task and then
atong ipasa ang atong ID. Afterwards is once mo delete pud ta, ato na lang sad i-call largo atong load tasks. Okay. So kaning load task again is mo ni siya klasa kani load tasks. So mo po ni siya atong load task. Okay? Sige. So after ni is butang lang to siya alert eh. Alert. Okay, gitapol mo kung ako lang i-copy. Okay, paste dire. Alert, delete na siya nga error. Delete error, failed to delete task. And then there is atong return kani atong UI mismo. Aton siyang i-modify. Okay? So kani siya okay ni siya pressable task flat list. Okay, so karon ato na yung i-check diri class. Pwede na ta diri mag-create og kanang mo check gali if ever naabay sud ato ang task list. And if walay sud atong task list, moingon sa ta nga no tasks yet. Di ba mura siya kuno mura pahibaw pud nga wala pa kay task kung need pa ka mag-add og bago. So ari ta mag-create og checking. So mag-create ta diri og tertiary operator kani. Let's say if ato ang tasks that length is strictly equal to 0. As you can see kaning equals tulo ka equals meaning to say strictly na siyang equal to 0. That means ato gyud i-check nga strictly equal to 0 as ta iyang database ay iyang data type is 0. If it's strictly if atong task that length is strictly equal to 0, and if that is true, muhatag ta niya og kanang text, no? Mupagawas ta sa UI, mingon ta og no tasks yet. Okay, pero butangan sa na siya style class nga, empty style that empty text. So kani siya is dim sa taganan nga atong no task yet it nara diri sa skilled ginanta na siya sa tunga. So mag-create ang tagbagong text style po dahil na para niya. So wala pa siya isud. Okay? So mo siya. No task yet, and then if naa siya task, if na isud, ato isud katong tertiary operator ha. Isud na to parenthesis, so natay kani siya again if mo na siya ang ma-execute if walay isud atong task. But if na isud, ang kani atong flat list atong isud diri. Ang flat list atong gamiton. So ako ni i-copy atong flat list, ni-isod na ko diri. Kaya ako lang siyang i-enter para limpisin siya tanahon. Okay? Niya ako lang ni siyang i-tab para sakto yung indentation. Pwede kita maglibog. Okay, so flat list, data, ngayon gamitan nga data task, yung key structure is item.id, pero dili siya masugot ani kay dapat ato siyang himuhon sa string ang katong ID nato. Okay, every task nato is naay ID. So ato siya siyang himuhon og to string. So yung key structure is ang katong ID. So again, ang kaning item ha is every item na sa tuwang array, no? Every item ato siyang i-render as a pressable item. Mo na siya render item, and for each item we render them as like this. Okay? And then nanatay task title item.status. Sige, ako sa nang tanawon unsa ni siya tong need i-add. Styles pressable. Okay, I think much better if mag-create ka mag-create tag card diri class. Create tag view. Nang where pa na siya is dapat atong pressable atong mangisud sa view. Dapat atong pressable na siya parent ba. Mo nang nasuko si, tagay sa kog mama. Sa ato siyang isud diri sa wait lang. Ato siyang isud diri sa atong view. Nasud na siya, so wala na siya. Okay na siya. Need na siya parent. Nya atong view is tagana to siya styles. Style equals styles.card.
Mm. Ikaw, wait lang ha, kay nasuko na sad ka. Okay, yun na. So, butangan, maghimo na sa taog style para sa itong card. Okay. And then, this itong card is atong i-display. Ano siya ato siyang display? Display na to ato ang task title, description, and status. So, kani siya, okay na ni siya. Ako lang butang dali sa igbaw. So, muna siya tong task title, status. So, sa atong description po, ato lang sang ibutang task description. Yung style ni class ha. Title, kano siya is description ni siya. So, mag-create sa kong style para sa tong task description. Okay, that's good. Alright, na, para maklaro gid ba. Sige. So nalatay ko niya itong status, butongan na lang sa tani siya og style kay luwisod kay siya wala siya style iya ha. Styles dot style sheet man ni. Styles dot task status. Ari kita makuan sa mga styling gid. Pero lingaw mo sad sa makakuan ka, malingaw ka lang style, malingaw mo ka. Okay, I think this is good. So, no task yet. That's good. Wala pa task. Gawas na to ang empty text, diba? Kaya iyan ang nakita nga, uy, wala pa itusod. Kaya wala mo kita na add git sa tong database. Empty pa. That's really good. Okay, so mag-create na lang sa kong bag ordering card. Mag-create kong bagong container. Yung kanina sa Persobol, isod na sad nato siya nga dito. Nasod ka nga dito balik. Hala ka diya, sod ka balik. Na siya daghang mama o papa. So ato ang card is mo siya o gunsan siya like isod na siya og card kay mag-create ta og kanang murag unsa nga actions. Murag na kay action ba i-view ba nimong details sa kani nga task or imo ba siyang i-delete na. So ato siyang style butangan nato sa styles dot actions. So kani siya mag-create na sa tao ihanap pod nga kon. Okay. Sige lang ako lang ato lang na stylean unya mabala ka. So style reversible niya butangan sa tanig style atong reversible so niyo sa style ani. Style equals styles that something nga styles detail na siya nga button view details button na siya detail button. Alright, then afterwards is detail button on press. Okay, on press router that push task detail params. So na naman tayo na-add nga description nato lang sang i-add. So description item dot description niya comma. Okay, I think that is already good. I don't see any errors. But there is atong pressable. So butangan ta ni view details. Butangan na siya text. View details. Butangan lang ko siya style. Styles dot detail button text. So, parang siya sa detail button text. Nag-styling no? Sige lang, kung mag-create agad tong components, reusable components, dili itong maglisod na. Pero karon nato siyang imano-mano. Okay, natin yung press button. So, i-pindot natin yung pressable.
open siya bag-o nga mo ato siya mo navigate siya sa task detail as well as iyan ang ipasa tanan. Okay? So after ani sorry is magbutaw na lang sa task so daning actions nato nga so daning actions ni view mag-create sa tawag ka ng delete button para atong nga card. Mag-create na tawag pressable button. So the pressable is not a text. Yeah, dere is may tawag delete. Wala pa may task, dili pa nila nato makita unless maka-add tag task. Sige ako daw i-try mag-add tag task. Okay. May tawag test description. Yeah, pending ko na siya so save na to. Okay, ni-add siya. Tara na gawas na siya. So na natay buttons diri pero ato pa ning design na natong buttons. Yan, di ba? So na natay test. Yan. Mo na siya ang title, mo na siya ang description, di ang status, niya ang view details nga button and ang delete nga button. So niya to button is ato siyang mag-create tag card dira niya. Ang kaning mga view details and delete is mag-create tag i-row na to sila ba. No, kay action sila for each na to nga task. Di ba? So I think we're already working na sa tuwang kuan. Murag hapit na tumuman. Hapit na. Gamay na lang. Tapos taas gini sa crowd gid. Pressable and then arito styles. Style equals oy. Dapat dili ko sa sud sa property. So style equals styles dot so pareho sa tong delete button. Okay, bahalag masuko ka diha kay kibaw kung napakoy ni di-add. So on press, of course, i-press na to niya. Iyang i-call ang katong handle delete niya item.id atong need ipasa as the argument. Kay i-delete to niya kung unsa nga ID ang currently kani siya. Kung unsa ID ani niya, iyang ipasa sa handle delete, niya si handle delete ang mo delete atong ID ato sa database. Okay? So delete button delete button create sa tag text delete button text by style day. Okay, so atong text po butawan na lang sa next style since we're at it naman kaya lang styles dot delete button text di ka na natong style okay lang. Okay, so I think that's already good na natay delete button. Sorry. Okay, so I think we're goods na. So ato na lang sang stylean. Okay na siya class, ato na lang siya stylean ha. So pwede na ko na speed up kaning video kaning part. Sige, sa card butawan na siya background color lang mo siyang naipagka-white mo naipag-gray ito kiragura na niya. Next is padding. It's going to put padding like 16 only padding. Border radius dura dili sakit sa mata. I mean di ingon sakit sa mata pero murag makaingon ka ba dili siya ingon nga hait. Okay, so may error ani. Padding 16 sakto man. Yung border radius na 10. And margin bottom is 16. Okay, nga na error siya border radius. Yeah, pero kanina siya diyang na error. I wonder why. Ay, margin din. Nga kato na error tanong, okay naman to. Akuyo. Yeah, ang empty text na to is ginanta mo na lang siya sa igbaw.
font size is 16. Color is just a simple, more sure muted 676 6676. And then font, margin top. And then ato ang card, okay na. Then nasa tong ubos. So task na to description. Ito lang na i-copy. Ito lang usbon, murong gihapon. Font weight, font size. Ito may siya of course 14. Yung color lang og margin bottom, ito lang tagag margin. Ini is color 444. So quotation mark, makalimot yung quotation mark. Yarn. Sunod, task status. Tama na siya og font size, font weight, and margin bottom. So murong same na lang ani. So task status 14 lang. Same sa to ang task description, yung font weight 600, yung margin bottom is 12. Pero napod siya isakto nga gap. Yee. Next is atong actions. Kani nga card. Flex direction, dapat sila sa row para murag moana sila, mohigda sila ba atong pigdaon. Dapat mohigda sila. First direction is row. Nya taga na sila gap nga 10. Na higda mo, goods. Sunod is detail button. So kani siya nga button. Lahi ni siya nga color. Tagan siya lahi po nga color. Background color. Background color so many 11155 1565 C 0 blue. Random sa blue. So that's good. You know, random. Yeah, padding maybe 10. Yeah, border radius sa atong button is 8 na lang. Atong delete button, ato siyang ipakuno. Ato lang siyang butang na sa diri. Yan, lahi yung background color niya pagka red siya. Okay, so padding, background color niya. Karon ilang text, si detail button text, iyang color diri is light lang siya. Light lang ba? Okay ra ba light? Light ra ba kayang color sa? If that's pure white. Yung font weight ay ato lang pabagton. Sige. 600. Ayun. So the same na lang sana siya sa ato ang kani delete button, same siya. Yeah. Okay, that's good. Okay, hindi pa kayo, di ba? Okay na siya. Okay na to. Sige. So karon, lastly is atong task detail is as you can see na ID, title, status rin ang ma-receive. So ato po siya ang tagaan og description. Okay, iyan ang sang itanaw ng description. Dara. Sige, fire. Okay. And then array is label, butang na sa siya og description. Ako lang siya i-copy. Kanya description na niya ang wait. Kubos siya sa ato ang pan. Description is that's it. And let's save. Okay, sige ato na view details. Ayan, dara status niya pending ana. Pwede nimo dili pa nimo ma-edit, di pa nimo ma-edit ha kay next week na lang tong editing nato. But karon
Yan siya. So na kay simple nga task list. Actually mas wala lagi ako na yung design na nako ang ano yung tuong card. Ano siya ba? Kuwangan og design, murag nakuwangan ko. Ganahan ko murag maklaro gid nato ba. Butangan daw ni border bi. Border with sige obi. Oh, kana bo. Kita siya. Na, ato lang ning usbo ng color. Ganahan ko maklaro gid. Sige, oh, di ba? Nala siya pagka red. Hindi ko ganahan. Ano lang, light lang, light. Na! Ang ganahan mo class, buto na ito shadow. Okay na siya eh. Sakto na siya. Na task. So maganda bagong nga task. Say test to yeah, test description. Okay. Test this to blah blah blah. So ongoing na ni nako no. Okay. So na natin bago ongoing. So mag-view na tong details. Pwede na itong ma-delete. Ato daw i-delete daw. Delete siya largo. Okay? So actually much better if i-delete niya is ato sa tayo suwat nga confirmation gali. No? Pero sige lang. So ato siya i-delete. So hopefully magawas niya itong no task yet. Yan. Hehe. So basic lang, di ba? Simple lang gina siya class. Okay? So next week we are going to be learning sa kanang maka-con maka-edit na tag task. No? Save. Okay? So na siya. So dapat i-delete na to is mo storya sa taog kanang confirmation ba imo ba i-delete sure jud ka sige ana okay so karon kani lang sa okay so next week edit button na okay so that's it hopefully naka-gets ra mo and mo to siya class so that's everything and bye bye by the way ako lang nang i-send ang atong ang source code ani tanan. And then inyuhang activity the same ra sa ani pero continuation sa inyong gipangbuhat. I know na mo gipangbuhat. So I continue lang ta to pero ada na to ninyong SQLite. Okay? So mana siya. Okay, so bye bye and tapping mode.